Iba't ibang gimmick ang isinagawa ng mga grupong sumugod sa Korte Suprema kanina para magprotesta kontra sa Cybercrime Prevention Law. Ang ilang provision daw kasi sa batas posibleng magdulot ng takot sa lahat na gumagamit ng internet. May live report si June Veneracion. June? Susan, nagsama-sama ang iba't ibang grupo sa harap ng Korte Suprema para iprotesta ang Cybercrime Prevention Law at hilingin na ideklara itong labag sa konstitusyon. May mga nakamaskara at meron ding mga nakatakip ng tape ang bibig. Ang Cybercrime Prevention Law ang nakikitang solusyon ng gobyerno sa mga krimen sa internet gaya ng pornografiya, hacking, pandaraya at iba pa. Hindi naman ang buong batas ang tinututulan ng mga grupong ito. Ang kinokontra lang nila ay ang ilang kontrobersyal na probisyon ng Cybercrime Prevention Law gaya na lang ng libel provision na ayon sa kanila ay magdudulot ng takot sa lahat ng mga gumagamit ng internet. Sa pakikipagkonsultasyon ng Philippine Internet Freedom Alliance sa ilang abogado, sinabihan daw sila na kahit ang simpleng pag-like sa mga post sa internet maaaring magresulta sa pagkakakalaboso kapag nilike o kapag ang nilike ay libelous ang laman. Nakakatakot din daw ang epekto ng batas sa mainstream media, sabi ng National Press Club, dahil maaari daw itong gamitin ng mga politiko para iharas ang mga mamamahayag. Magsasampa raw ng panukalang batas ang bayan muna sa Kongreso para tanggalin ang libel provision at iba pang kontrobersyal na provision ng batas. 7 petisyon na ang nakahain ngayon sa Korte Suprema laban sa batas na gusto nila ay ma-issuehan ng temporary restraining order at mapawalang bisa. Narito ang ilang pahayag ng mga tumututol sa batas. Both the tape on the lips and our blank black signs is to represent the silencing effect that this law will have on all of the internet. Nasa atin yung burden of truth para ipaliwanag na tama yung sinabi natin doon sa internet. So gagamitin itong harassment ng mga politiko laban sa atin. At yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa Susan. Maraming salamat, June Veneracion.